Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1561 hanggang Kabanata 1570. Kabanata 1561. Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Hansen kay Luo Yu, nakakunot ang noo. Ngumisi si Luo Yu at sinabi, gusto mong manggaso ng mga super nilalang, di ba? Kaya, bilang paggalang kay Luolan, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Medyo nagulat si Hansen. Akala niya ay may gagawin sa kanya si Luo Yu, pero imbitado pala siya sa panganggaso ng mga super nilalang. Ang mga super nilalang na ito ay marahil ang mga natuklasan ni Jia Shidao. Talaga bang kailangan? Tanong ni Hansen kay Luo Yu, nakatago ang ekspresyon niya. May ideya siya sa intensyon ni Luo Yu. Masyado ka bang duwag para sumama? Sabi ni Luo Yu, nang iinsulto. Siyempre, sasama ako sa iyo, pero makukuha ko ang kalahati ng mga super nilalang na mahuli ko. Hindi gaanong nag-aalala si Hansen sa iniisip ni Luo Yu. Kung makakakuha siya ng mga life geno essences, tiyak na sasama siya. Walang problema, basta kaya mong patumbahin sila, madaling pangako ni Luo Yu. Kailan tayo aalis? Ayaw nang magsalita pa ni Hansen. Bukas, sabi ni Luo Yu. Sige, sagot ni Hansen. Pagkatapos ay umalis siya sa looban at pumunta para salubungin si Little Silver. Pangalawang kapatid, nagsikap tayong makipag-ayos kay Jia Shidao at alisin si Hansen. Bakit natin siya isasama ngayon? Tanong ni Luo Wei. Malamig na sinabi ni Luo Yu, palalabas ko sana siya dati dahil gusto kong ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng ating pamilya, at isasama ko siya ngayon para ipakita sa kanya ang ating kapangyarihan muli. At gusto ko ring ipakita sa ating lolo na may mga talento sa ating pamilya. Hindi lang niya tayo binibigyan ng pagkakataon. Tama iyon. Ano kaya ang iniisip ng ating lolo? Bakit ginagamit niya ang mga Han sa halip na tayo? Bulong ni Luo Wei. Marami sa pamilya Luo ang nagalit dahil sa pagpili ni Luo Haitang. Wala silang karapatan na husgahan ang desisyon niya, pero wala sa kanila ang masaya tungkol dito. Ngayon na sa wakas ay nakilala na nila si Hansen, gusto nilang magpakita ng husay sa harap ni Luo Haitang. Gusto nilang malaman ni Luo Haitang na mas magaling sila kaysa kay Hansen. Hindi inisip ni Luo Yu na mas masahol siya kaysa kay Hansen. Si Hansen ay maaaring ang unang super aristocrat sa alliance, pero para sa kanila, biro lang iyon. Sa tulong ni Luo Haitang, nakakuha na ang mga Luo ng mga super genes, pero dahil sa mga patakaran ng pamilya Luo, hindi nila ito ipinagkalat. Nakangiti lang si Luo Li sa loob habang nakikinig sa pagrereklamo ni Luo Yu. Kilalang kilala niya si Luo Yu at Luo Wei. Mayroon silang kapangyarihan, pero wala sa kanila ang namumukod tangi, at dahil sa katayuan ni Luo Haitang sa Godslayer Shelter, nasanay na silang palayawin simula nang sila ay ipanganak. Kahit ang ibang mga demigod sa Alliance ay kailangang magbigay sa kanila ng sobrang paggalang, kaya akala nila ay sila ang pinakamakapangyarihang mga demigod na umiiral maliban kay Luo Haitang at sa ilang iba pang dakilang nilalang. Kinamumuhian nila ang mga karaniwang demigod ng buong puso, at sobra silang nagpapahalaga sa kanilang sarili. Kinabukasan, dinala ni Hansen si Little Silver sa plaza ng Godslayer Shelter at nakita na nakatayo na roon si Luo Yu. Nandoon din si Jia Shidao, at nagulat siya nang makita si Hansen. Nagkunwari siyang ngumiti. Ang swerte naman, kapatid Hansen. Hindi swerte. Tinawag ko siya, at susunod siya sa atin ngayong pagkakataon, sabi ni Luo Yu. Umubo si Jia Shidao, nakaramdam ng pagkailang. Wala siyang ideya sa iniisip ni Luo Yu. Si Luo Yu ang nag-utos kay Jia Shidao na palayasin si Hansen, pero ngayon ay inutusan na niya si Hansen na sumama sa kanila. Dinala ni Luo Yu si Hansen para makita ang ilang mga nilalang, pero hindi siya nagsalita ng marami. Sa huli, hindi madaling gawain ang pag-aalaga ng mga makapangyarihang nilalang. Ilang super nilalang lang ang nasa Godslayer Shelter, bukod pa rito, kahit ang mga super nilalang sa shelter ay hindi hahayaang sumakay sila sa kanila. Mas mahirap pang alilawin ang mga super nilalang kaysa patayin sila. Ang mga super nilalang ni Hansen ay halos pinalaki niya noong mga bata pa sila. Ang mga matatanda na tulad ng maliit na pulang kabayo ay hindi kasing sunod sa nyerin ng mga tulad ni Little Silver, at mahirap silang manipulahin.
Naglakbay silang lahat sa ilalim ng patnubay ni Jie Shidao, at sumunod din si Luo Li sa kanila. Hindi gaanong malakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban dahil mayroon lang siyang Gemstone Geno Core. Hindi umaasa si Luo Yu at Luo Wei sa kanyang tulong, dinala lang nila siya dahil gusto nilang maging saksi siya. Hindi tunay na luho si Luo Li, pero responsable siya sa pagtulong kay Luo Haitang sa mga pang-araw-araw na gawain, kaya mas maraming oras siyang nakakasama kay Luo Haitang kaysa sa kanila. Kung nakita ito ni Luo Li, ibig sabihin ay nakita rin ito ni Luo Haitang. Wala ni isang pag-atake ang ginawa ni Luo Yu at Luo Wei sa kanilang paglalakbay. Nang makatagpo sila ng mga grupo ng mga nilalang, ang mga demigod na sumusunod sa kanila ang nag-asikaso sa banta. Ang mga demigod na iyon ay sumama sa mga luho, pero wala silang dugo ng mga luho, kaya hindi nila magawa ang Falsified Sky Sutra. Pagkalipas ng higit sa 4 na araw, sa wakas ay nakarating sila sa burol na pinag-usapan ni Jie Shidao. Natatakpan ng puting buhangin ang lupa, at nakita ni Hansen ang ilang mga berdeng anino sa malayo. Malalaki, bilugan ng mga cactus. Tinuro ni Jie Shidao ang mga cactus at sinabi, mag-ingat kayo, lahat. Ang mga cactus ay hindi halaman, mga nilalang sila. Ang mga super nilalang na pinag-uusapan ko ay ang mga cactus sa gitna ng burol na ito. Ano kaya ang kapangyarihan ng mga cactus na ito? Tanong ni Luo Yu. Hindi nagnanais magsabi ng anumang bagay si Jie Shidao bago sila makarating, kaya wala nang alam si Luo Yu kaysa kay Hansen. Nakita ni Jie Shidao na walang dahilan para itago pa ito. Tinuro niya ang cactus na pinakamalapit sa kanila at sinabi, ang mga cactus na iyon ay hindi makagalaw, pero kaya nilang maglabas ng mga tinak. Ang mga tinak ay maaaring maglakbay ng higit sa kalahating milya, kaya kailangan nating mag-ingat. Walang problema. Tinawag ni Luo Yu ang isang Beast Soul Shield, at naglakad siya patungo sa isa sa mga cactus. Nang nasa 1,000 talampakan na lang sila mula sa cactus, napansin siya nito. Bigla na lang naglabas ng mga tinak na ilang pulgada ang haba. Mayroon silang hindi bababa sa 100. Gayunpaman, hindi nabutas ng mga tinak ang kalasag ni Luo Yu. Naidpensa ng kalasag ang lahat, habang patuloy na naglalakad si Luo Yu patungo sa cactus. Mukhang walang katapusan ang mga tinak ng cactus. Matapos ang unang pagpapaputok ng mga tinak, agad silang lumaki at nagsimulang maglabas muli. Gayunpaman, wala sa mga tinak ang masyadong malakas, kaya naidpensa ng kalasag ang mga ito. Tumakbo si Luo Yu patungo sa cactus at hinati ito sa dalawa. Isang nilalang nga siya, pero isang mutant creature lang siya. Jie Shidao, sigurado ka bang may mga cactus sa super level? Tanong ni Luo Yu kay Jie Shidao matapos niyang patayin ang cactus. Mayroon, tiyak. Nakapasok ako rito dati, at nakita ko ang isang cactus na gawa sa ginto, at iyon ay nasa sacred blood level. May isa pang mukhang kristal na haligi, at tiyak na isang super creature iyon, sabi ni Jie Shidao. Kung gayon, magpatuloy tayo. Tumingin si Luo Yu ng mas malayo sa burol, at nanguna sa paglalakbay gamit ang kanyang kalasag. Kabanata 1562. Ang mga ordinaryong cactus ay hindi isang banta kay Luo Yu at sa iba pa. Mayroon silang kapangyarihan ng Falsified Sky, at walang cactus ang kayang depensahan ang kanilang mga sarili laban sa kanila. Gayunpaman, napansin din ni Hansen na si Luo Yu at ang iba pa ay nagsanay lamang ng unang kalahati ng Falsified Sky Sutra. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa tinuturo ni Luo Haitang ang kumpletong bersyon ng Falsified Sky Sutra sa kanyang mga direktang miyembro ng pamilya. Tungkol naman sa katawan ni Luo Yu, ito ay mukhang kakaiba kay Hansen. Ang parehong lakas at bilis nito ay tila umabot na sa super level, ngunit ang kanyang buhay na puwersa ay hindi kasing lakas ng inaasahan. Sa halip, nanatili itong nasa sacred blood level. Hindi alam ni Hansen na nakuha na ni Luo Haitang ang isang Life Geno Essence matagal na, ngunit hindi niya ito ma-absorb dahil sa kanyang pagsasanay ng sheer change. Ang iba pang mga luho tulad ni Luo Yu ay mga ordinaryong tao, ngunit hindi pa nila natutunan kung paano ay absorb ang mga Life Geno Essences mula sa First God Sanctuary, lalo na mula sa Fourth God Sanctuary. Noong mga panahong iyon, hindi pa naimbento ang Gene Liquid na ginagamit ngayon ng karamihan upang i-absorb ang Life Geno Essences. Ang mga mula sa henerasyon ng ama ni Luo Yu at Luo Hui ay nagsaliksik ng matagal at sa huli ay nakabuo ng isang espesyal na paraan upang gamitin ang Life Geno Essences. Ang pamamaraang iyon ay hindi katulad ng karaniwang paraan ng pag-absorb ng Life Geno Essences. Kinuha nila ito mula sa isang Geno Solution na disenyo para sa Qigong, at itinuturing nito ang Life Geno Essence bilang isang Geno Solution.
Bagaman hindi pinapayagan ng teknika ang gumagamit na i-merge ang Life Geno Essence sa kanilang sariling laman at dugo, lumikha ito ng isang kakaibang Geno solution na may pinagmulan ng kapangyarihan ng mga luho. Ang mga luho ay may isa pang espesyal na kapangyarihan bukod sa kapangyarihan ng falsified sky. Nang dumating sila sa Fourth God Sanctuary, ang Geno solution na kanilang kinendensa ay naging isang self-Geno core. Mas mahalaga, ang self-Geno core na iyon ay may parehong kakayahan na mag-absorb ng Life Geno Essences. Nang mabuo ang Geno core, ito ay automatikong naging sa super level. Bilang karagdagan sa self-Geno core na iyon, maaari din nilang kondensahin ang pangalawang self-Geno core mula sa falsified Sky Sutra, kaya ipinagmamalaki ang mga luho. Ang pagkakaroon ng dalawang self-Geno cores, kung saan ang isa ay agad na tumaas sa super level, ay nagbibigay sa mga luho ng kalamangan upang maglakbay sa alliance. Gayunpaman, may malaking disbentaha ang pamamaraang ito, hindi pa umabot sa super level ang kanilang mga katawan, kaya't mahina ang katawan ng mga luho. Ang kanilang mga life forces ay hindi pa umabot sa super level, kaya't pakiramdam nila ay kakaiba sila kay Hansen. Pagkalipas ng ilang daang milya, nakatagpo sila ng mga cactus na yari sa ginto. Lahat ng mga ito ay mga sacred blood creatures, ngunit pinatay pa rin sila ni Luoyu at Luohui ng isang hampas lamang. Ang kapangyarihan ng kalahating falsified Sky Sutra ay talagang kamangha-mangha. Pinatay din ni Hansen ang ilang mga golden cactus gamit ang kanyang taya at nakakuha ng isang beast soul. Isa itong mabigat na mace na gawa sa ginto at mukhang malakas. Gayunpaman, hindi alam ni Hansen kung paano gamitin ang ganitong uri ng hindi gaanong popular na sandata, kaya kakailanganin niyang ipagpalit ito. Ang mga cactus ay kakaiba. Itinanam sila sa buhangin, kaya hindi sila maaaring gumalaw, at ang tanging paraan ng atake nila ay ang mga tinak. Hindi rin pwedeng kainin ang kanilang laman at dugo. Kung hindi pa napatay ni Hansen ang ilan sa mga ito, hindi sana niya inisip na mga nilalang pala ang mga ito. Hindi nagulat si Luoyu at ang iba pa nang makita nilang pinapatay ni Hansen ang mga sacred blood creatures. Kung hindi magagawa ni Hansen iyon, hindi siya papahalagahan ni Luo Haitang. Ang mga cactus na iyon. Pagkatapos nilang maglakbay ng 1,000 milya sa buhangin, tinuro ni Jie Shidao ang nasa unahan nila. Sumunod sina Hansen, Luoyu, at ang iba pa sa tinuro ni Jie Shidao. Nakita nila ang isang cactus na 10 talampakan ng taas, yari sa kristal, na kumikinang sa ilalim ng araw. At hindi lang iyon ang cactus. Sa likod ng cactus na iyon ay maraming iba pang mga cactus na yari sa kristal at may iba't ibang anyo. Tumigil silang lahat at wala ni isa mang gustong magpatuloy. Maging si Luoyu at Luohui ay kailangang mag-ingat kapag humaharap sa mga super creatures. Gusto mong patayin ang isang super creature, hindi ba? Ngayon, ito ang pagkakataon mo. Tingnan natin kung kaya mo nga, sabi ni Luoyu habang tinitingnan si Hansen. Tumingin si Hansen sa mga cactus na yari sa kristal. Nilinggan niya si Luoyu at sinabi, hindi ko pa alam kung ano ang kayang gawin ng mga cactus na iyon, kaya mas mabuti pang subukan ko muna. Kahit na ang mga naunang cactus ay hindi kayang gumalaw, walang makapagsasabi kung hindi kayang gumalaw ng mga cactus na ito, kaya't hindi nais ni Hansen na mag-risk. Kung takot ka, ako na lang ang mauuna, sabi ni Luoyu habang tinatawag ang kanyang Geno core. Isang pulang kristal na armor ang bumalot sa katawan ni Luoyu, at isang blade ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang pulang kristal na armor ay mukhang kakaiba. Nararamdaman ni Hansen na gawa ito sa Life Geno Essence, ngunit hindi niya matukoy kung paano ito nangyari. Ang blade ni Luoyu ay mukhang katulad ng shaking blade, ngunit hindi ito kasing delikado. Ang weird nito. Ang kapangyarihan ng armor na kristal ay hindi mukhang konektado sa falsified Sky Sutra, pero binibigyan nito si Luoyu ng napakalaking lakas, naisip ni Hansen. Itinaas ni Luoyu ang kanyang kalasag at tumakbo patungo sa pinakamalapit na cactus. Katulad ng mga ordinaryong cactus, naglabas ito ng maraming tinak na mukhang kristal. Ang mga tinak ay lumipad patungo kay Luoyu na parang isang bagyong dumaan. Dang! Tumagos ang mga tinak sa sacred blood shield ni Luoyu. Gayunpaman, ang mga tinak na tumama sa kanyang katawan ay tinanggihan ng kristal na armor, kaya't hindi siya nasaktan. Nagsalita si Hansen, talaga nga naman, may dahilan kung bakit ipinagmamalaki ang mga luho. Sa armor na iyon, kakaunti lang ang mga tao tulad ni Gu Qingcheng na makakapagsakit sa kanya. Tumakbo si Luoyu patungo sa crystal cactus na parang isang mabigat na sundalo na may armor. Ang mga tinik ay tumama sa kanyang armor na parang ulan sa bubong ng lata, ngunit hindi pa rin ito nakapinsala. Papalapit si Luoyu sa cactus.
Ang blade na hawak niya na may kapangyarihan ng falsified sky ay bumagsak patungo sa crystal cactus. Si Jiashi daw ay labis na nasisiyahan at hindi napigil ang magsalita, walang kasing husay si Luo Yu. Hindi kami makakapalit sa kanya. Ngumiti si Luo Wei, tama ang desisyon yung makipagtulungan sa amin. Ang Geno Core ng kuya ko ay may parehong kakayahan sa pag-atake at depensa. Madali niyang mapapatay ang mga nilalang na hindi kayang gumalaw. Maghintay lang kayo ng gantimpala. Bumagsak ang blade ni Luoyu sa crystal cactus habang nagsasalita sila, ngunit sa susunod na sandali, ang mukha ni Luoyu ay nanlungo. Ang blade na naglalaman ng kapangyarihan ng falsified sky ay tumama sa crystal cactus, ngunit hindi nito nalamig o nasira ang katawan ng crystal cactus kahit kaunti. Ang blade na iyon ay isang Geno Core na kinondenso mula sa falsified sky sutra, kaya't hindi ito agad tumaas sa super level tulad ng unang self-Geno Core. Isa pa itong gemstone core. Ang katawan ng crystal cactus ay sobrang tigas. Kahit na may kapangyarihan itong falsified sky, hindi kayang sirain ng espada ang katawan ng cactus. Kabanata 1563. Sinusubukan ni Luoyu na labanan ang mga atake ng mga crystal thorns habang patuloy niyang binabaybay ang crystal cactus gamit ang kanyang blade. Laging tumama siya sa cactus, ngunit sa bawat hampas ay nag-iiwan lamang ng mga puting scratch mark sa ibabaw nito. Ibinangon ni Hansen ang kanyang ulo. Ang pinakamagandang aspeto ng kapangyarihan ng falsified sky ay laging tumatama sa target at kaya nitong dumaan sa mga depensa at magdulot ng pinsala sa loob ng katawan. Sa kasong ito, wala pa ring sapat na lakas si Luoyu upang masaktan ang katawan ng crystal cactus. Kahit na tumama siya, hindi niya ito kayang sirain. Natatakot sina Luo Wei at Jiashi daw nang makita nilang hindi kayang basagin ni Luoyu ang cactus. Nakipaglaban si Luoyu sa crystal cactus, ngunit hindi siya nakapagdulot ng anumang pinsala dito, at ang crystal cactus ay hindi rin siya nasaktan. Nakipaglaban si Luoyu ng ilang sandali, at pagkatapos ay bigla siyang umatras, lumabas sa saklaw ng atake ng crystal cactus. Masikip ang katawan nito. Luo Wei, ikaw na lang ang aming tanging pag-asa ngayon, sabi ni Luoyu habang tinitingnan si Luo Wei. Marahil ang aking Geno Core, ang Truth Spear, ay makakasakit dito. Ngunit wala akong Geno Core armor, kaya hindi ko siya kayang lapitan, sabi ni Luo Wei. Hindi tulad ni Luoyu, ang unang self-Geno Core ni Luo Wei ay isang spear, at ito ay isang napakalakas, super level na core. Huwag mag-alala, ako na ang magbabantay ng mga crystal thorns para sa iyo, at ikaw na ang pumatay dito, sabi ni Luoyu. O sige, tumanggaw si Luo Wei. Nagmadali silang tumakbo, at binantayan ni Luoyu si Luo Wei laban sa mga tinak habang si Luo Wei ay patuloy na lumapit sa pinakamalapit na crystal cactus. Agad na tinawag ni Luo Wei ang isang kumikislap na spear na yari sa gintong kristal. Tumagos ito sa crystal cactus, at kalahating dulo ng spear ay pumasok. Tiyak na madali natin itong mapapatay. Masayang sabi ni Luoyu. Si Luoyu at si Luo Wei ay gumalaw sa mga crystal cactus, nag-iiwan ng mga sugat sa bawat pag-atake nila. Si Jiashi daw at ang iba pa ay labis na nasiyahan din. Sinabi ni Liu Che, ang crystal cactus na iyon ay kamangha-mangha. Buti na lang at nandyan sina Luoyu at Luo Wei. Kung hindi, wala tayong pagkakataon na patayin sila. Tumanggaw din si Jiashi daw at masayang nagsabi, sa wakas makakakuha tayo ng Life Geno Essence, kaya't hindi masasayang ang paglalakbay na ito. Matapos ang halos 3 oras, sa wakas ay nabasag ni Luo Wei ang crystal cactus gamit ang kanyang truth spear, at pinanood nila habang nagsisimula itong maglaho. Gayunpaman, walang Life Geno Essence na naiwan. Napagod na si Luoyu at Luo Wei kaya't kailangan nilang umatras. Anong nangyari? Nasaan ang Life Geno Essence? Tanong ni Jiashi daw, naguguluhan. Ang mukha ni Luo Wei ay nakakunot. Kakaiba. Kahit na napatay natin ang crystal cactus, wala tayong narinig na anunsyo na napatay ito. Walang anunsyo. Paano nangyari yun? Hindi makapaniwala si Jiashi daw. Kakaiba ang cactus na iyon, sabi ni Luoyu. Kung ito ay isang super creature, dapat ay nag-iwan ito ng isang Life Geno Essence. Iniisip ni Jiashi daw na may katwiran ito. Bagaman umakyat siya sa Fourth God Sanctuary bago naging karaniwan ang pagpatay sa mga super creatures sa mga nakaraang sanctuaries, hindi nalihim ang Life Geno Essence, at alam niyang ang mga ordinaryong super creatures ay mayroong Life Geno Essence. Ngunit ang cactus na ito ay walang ganong essence, kaya't may mali dito. Nakapagod tayo ng sobra. Magpahinga muna tayo, tapos magpatuloy tayo at patayin pa ang isa pang crystal cactus at tingnan, sabi ni Luoyu, at tiningnan si Hansen.
Nakita mo na ang mga crystal cactuses at ang kanilang mga kapangyarihan. Ayaw mo bang subukang patayin ang isa? O sige, hindi tumanggi si Hansen sa pagkakataong iyon. Maingat na pinanood ni Hansen habang nakikipaglaban sina Luoyu at Luo Wei. Ang mga crystal cactus ay hindi gaanong naiiba mula sa mga ordinaryong cactus, maliban sa mas malakas nilang kakayahan na maglabas ng mga tinik at mas matibay na katawan. Nakita ni Luoyu at ang iba pa si Hansen na papalapit at hindi nila maiwasang magtaka. Hindi nila alam kung anong mayroon si Hansen na makakapagdepensa sa kanya laban sa cactus at patayin pa ito sa parehong oras. Si Jiashi daw ay tinitingnan si Hansen, naguguluhan. Nagtaka siya kung bakit ipinagpatuloy ni Hansen ang atake sa kabila ng nakitang kamangha-manghang mga kakayahan ng mga crystal cactus. Si Luo Li ay hindi na nagulat. Pinanood niya si Hansen, nagtataka kung gaano na siya kalakas. Iniwan ni Hansen si Little Silver, at naglakad patungo sa isang cactus na parang isang haligi, 12 talampakan ang taas. Ang cactus ay nag-trigger at nagsimulang magpalabas ng mga crystal thorns patungo sa kanya. Napakabilis ng mga tinek, at hindi siya binigyan ng pagkakataon upang makaiwas. Hindi nagplano si Hansen na umiwas, sa halip, tinawag niya ang kanyang overbearing shield, na eksaktong tamang sukat upang protektahan siya laban sa mga tinek, at patuloy na naglakad na hawak ang shield. Ang mga tinek ay tumama sa shield na may kaluskos na tunog. Laking gulat ni Luoyu at Jiashi daw nang makita nilang hindi nakapinsala ang mga crystal thorns sa shield ni Hansen. Gayunpaman, ang sumunod na pangyayari ay labis na ikinagulat nila. Hindi lamang hindi nasaktan ng shield, kundi ang mga tinek ay tumalbog mula sa shield ng napakalakas na muling bumaon pabalik sa cactus. Bagamat hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, hindi pa rin kapanipaniwala. Anong klaseng beast soul iyon? Tinatalbog nito ang lahat ng atake mula sa super creature. Tanong ni Luo Wei, naguguluhan. Beast soul lang yan. Wala yang ibig sabihin. Kasangkapan lang niya yan, hindi ang aktwal na kapangyarihan na meron siya, sabi ni Luoyu ng malamig. Nagpatuloy si Hansen sa paglalakad patungo sa crystal cactus. Tinawag niya ang kanyang split blade Geno-core at binagsak ang cactus na parang hinihiwa ang isang malaking tangke ng tubig. Ang cactus na tumagal ng higit sa 2 oras para basagin ni Luo Wei ay nahati ni Hansen sa isang hampas lamang, at hindi na niya kailangan pang ulitin ang pag-atake. Paano nangyari yun? Hindi na kayang magpigil ni Luoyu. Nakatingin siya ng may hindi makapaniwalang mga mata habang ang crystal cactus ay naglaho at si Hansen ay nakatayo sa harap nito. Si Jiashi daw at ang iba pa ay tuluyang naguluhan. Akala nila ay sobrang lakas ni Luoyu at ni Luo Wei, ngunit hindi sila makakapantay kay Hansen. Inabot pa ng ilang oras sina Luoyu at Luo Wei para patayin ang isang crystal cactus, ngunit si Hansen ay napatay ito ng isang hampas lang. Ang laking agwat sa pagitan nila ay sobrang lawak na para bang hindi sila nasa parehong level. Si Luo Li ay labis na nagulat din. Alam niyang malakas si Hansen, ngunit lampas pa ito sa inaasahan niya. Walang anunsyo pagkatapos mong patayin ang isa. Talaga bang mga nilalang ang mga crystal cactuses na ito? Tanong ni Hansen, nakakunot ang noo. Kagaya ng sinabi ni Luo Wei, wala silang narinig na anunsyo nang maglaho ang cactus. Habang si Hansen ay nag-iisip, bigla na lang gumalaw ang lahat ng crystal cactuses. Bago pa man nila ito lubos na maunawaan, napansin nilang pinaligiran na sila ng mga crystal cactuses, at lahat sila ay natakot. Kabanata 1564. Si Jiashi daw at ang iba pa ay tinitigan ng takot habang ang mga crystal cactus ay pumapalibot sa kanila na parang isang kagubatan. Si Luoyu at Luo Wei ay mukhang natatakot din. May armor si Luoyu kaya hindi siya natatakot sa mga tinek ng crystal cactus. Ngunit si Luo Wei ay walang armor na magpoprotekta sa kanya. Kung ang mga crystal cactus ay umatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay, wala siyang kaligtasan. Hindi rin magiging magaan ang sitwasyon ni Luoyu. Kahit may armor siya, napapalibutan na siya ng mga crystal cactus na parang isang kulungan. Kahit gaano kalakas ang armor niya, tiyak na mamamatay siya kung hindi siya makakalabas. Habang nagsisimula ng magpanik ang lahat, naghiwalay ang mga crystal cactus at nagbukas ng daan patungo sa isang libis ng bundok. Dalawang nilalang na magkapareho ang itsura ang naglakad sa magkabilang gilid ng daan. Ang dalawang nilalang ay mukhang jade, at ang kanilang mga hugis ay kahawig ng mga legendary na white beasts. Si Luo Li ay nagulat nang makita ang dalawang mutant na nilalang. Sumigaw siya, ang mga iyon ay super na nilalang na tinatawag na white beasts. Nakita ko na ang isa noong sinusundan ko si Luo Haitang. Ngunit sinabi niya na ang white beasts ay napakabihirang mga nilalang at mahirap silang magparami.
Inisip niya na baka isa lang ang White Beast sa buong Fourth God Sanctuary. Gusto niyang alagaan ang White Beast na nakita namin pero nakatakas ito. Napakalakas nito. Ngayon, dalawang White Beasts ang lumabas ng sabay. Ano ang lugar na ito? Si Luo Yu at Luo Wei ay tila nahulog ang mga mukha matapos marinig ang sinabi ni Luo Li. Isang nakakatakot na kagubatan ng cactus at dalawang super na nilalang na tinangkilik pa ng kanilang patriarch. Mas mababa pa ang tsansa nilang makaligtas ngayon. Naglakad ang dalawang White Beast sa daan. Pumwesto sila sa gilid at hindi inatake si Hansen o ang iba pa. Pagkatapos na maglakad ang dalawang White Beast sa gilid, nakita ng grupo ang isa pang nilalang na naglalakad sa likod ng mga White Beasts. Ang nilalang na iyon ay isang itim na toro na may mga sungay ng kambing at may puting mist na pumapalibot sa mga paa nito na para bang naglalakad ito sa mga ulap. Sky Cloud Sacred Beast. Si Luo Li ay natakot. Kahit hindi sinabi ni Luo Li ang tungkol sa Sky Cloud Sacred Beast, ang pangalan nito ay nagpasik kay Luo Yu at Luo Wei na magdesperado. Si Jiashi daw ay hindi alam kung ano ang Sky Cloud Sacred Beast, ngunit nakita niya mula kay Luo Yu at Luo Wei na mas nakakatakot ito kaysa sa White Beast. Nagpatuloy ang Sky Cloud Sacred Beast patungo sa kanila. Bagamat hindi nito pinakawalan ang kapangyarihan nito, naramdaman ni Luo Yu ang hindi maipaliwanag na presyon. Bumulagta ang pawis sa kanyang mga palad. Kung wala ang mga crystal cactus na humaharang sa kanilang daan, malamang na tumakas na sila imbis na magpatuloy na nakatayo at pinapanood ang Sky Cloud Sacred Beast. Narinig ni Luo Yu at Luo Wei ang tungkol sa Sky Cloud Sacred Beasts. Isa itong mga super na nilalang na berserk, at kabilang sila sa pinakamalakas na nilalang sa Fourth God Sanctuary. Kahit gaano pa kayabang at mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, hindi nila kayang makipagsabayan sa isang berserk na super na nilalang. Tumungo na sila sa hopelessness habang ang Sky Cloud Sacred Beast ay papalapit sa kanila. Hindi nila nakikita ang anumang pagkakataon na makakaligtas sila. Pumasok ang Sky Cloud Sacred Beast sa pagkakaikot. Hindi nito tiningnan si Luo Yu at ang iba pa, bagkus, diretso itong lumapit kay Hansen. Ikaw ba si Sky Sword Hansen? Tinitigan ng Sky Cloud Sacred Beast si Hansen gamit ang mga mata nito na parang mga kampanilya ng tanso. Ako si Hansen, ngunit hindi ko tatawaging Sky Sword ang sarili ko. Sino ka? Medyo naguguluhan na tanong ni Hansen. Handa na siyang makipaglaban ng malaki. Plano niyang gamitin ang teknik na natutunan niya sa God's Ruin at tawagin ang Destiny's Tower upang durugin ang daan palabas. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng nakakatakot na nilalang na ito sa kanyang pangalan. Si Luo Wei at Luo Yu ay nagtinginan at nagtaka dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Malinaw na hindi alam ni Hansen kung ano ang Sky Cloud Sacred Beast, ngunit tinawag pa rin siya nito sa pangalan, kaya tila ito ay patungkol sa kanya. Tunay nga, Sky Sword, inyong kamahalan. Nais kayong makipagkita ng aking batang master, kaya't mangyaring pumunta sa aming silungan at batiin siya. Tumango ang Sky Cloud Sacred Beast sa White Beast na nasa tabi nito. Isang White Beast ang lumapit at nahiga sa harap ni Hansen. Tila gusto nitong eye-for-eye si Hansen. Si Luo Yu at ang iba pa ay naguluhan. Kahit na si Luo Haitang ay dumating dito mag-isa, hindi siya tatanggapin ng ganito. Dahil si Luo Haitang ay kilala na ferosyoso na maraming nilalang at espiritu ang may galit sa kanya. Kung nakatagpo siya ng Sky Cloud Sacred Beast, malamang na magkakaroon ng malaking laban imbis na ganitong mainit na pagtanggap. Bukod pa rito, sinabi ng Sky Cloud Sacred Beast na may master ito. Ang nilalang na ito ay sapat na nakakatakot upang kontrolin ang isang Sky Cloud Sacred Beast, at siya pa ang nag-anyaya kay Hansen sa kanilang silungan ng ganito kakomplikado. Hindi nila kayang isipin kung ano ang nangyayari. Pasensya na, maaari ko bang malaman kung sino ang inyong batang master? Tanong ni Hansen, hindi maiwasang magtaka kung sino ang may kakayahang magbigay ng ganitong marangyang pagtanggap. Malalaman mo kapag nakilala mo siya. Hindi direktang sumagot ang Sky Cloud Sacred Beast sa tanong. Nakita ni Hansen na hindi naman nagtataglay ng anumang malasakit ang Sky Cloud Sacred Beast, at dahil dito, wala na siyang magagawa kundi sumakay na lang sa White Beast. Lumakad na ang Sky Cloud Sacred Beast at nagpatuloy patungo sa pinakaloob na bahagi ng buhangin habang ang White Beast na saksi kay Hansen ay sinundan ito. Si Little Silver ay nakahiga sa ulo ni Hansen. Pinagmasdan nito ang Sky Cloud Sacred Beast sa harap nila ng pailing-iling. Si Bauer ay nakasakay sa maliit na icy horse sa likod ni Hansen, at mabilis na sumunod si Little Star. Anong gagawin natin? Tanong ni Luo Wei na may kaba. Patuloy silang nakapaloob sa mga crystal cactus at hindi makalabas. Siya ang anak ng kapatid na si Lan.
Malupit siya. Sinundan ni Luoli si Hansen, tinitingnan siyang nakasakay sa White Beast na may komplikadong ekspresyon. Si Luo Yu ay nagngangalit ang mga ngipin at inutusan si Luo Wei at ang iba pa na sundan siya. Wala nang ibang pagpipilian si Jie Shidao. Kabado siya, ngunit nakaramdam din siya ng hindi kapani-paniwala. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, o kung anong mga panganib ang darating. Sa gabay ng Sky Cloud Sacred Beast, narating nila ang pinakalubhang bahagi ng buhangin. Nakita nila ang isang silungan na parang isang bronze na bundok, at ito ay kamangha-mangha. May isang espiritu na naghihintay sa harap ng silungan. Nang makita ni Luo Yu at ang iba pa ang espiritu, mas lalo silang nainas. Kilala si Luo Haitang sa silungan na iyon. Siya ay iginagalang, ngunit marami siyang kaaway. Kadalasan, ang mga kaaway ni Luo Haitang ay mga nakakatakot na nilalang. Si Luo Yu at Luo Wei ay nakilala ang espiritu nang makita nila ito na nakatayo sa harap ng bronze na bundok. Ang espiritu na iyon ay isang inapo ng isa sa mga kaaway ni Luo Haitang, at mayroon itong malaking reputasyon sa sanktuaryo. Kung malaman ng espiritu na sila ay mga inapo ni Luo Haitang, baka masaktan sila. Kabanata 1565. Mapatla ang mga mukha ni na Luo Yu at Luo Wei. Habang kinakabahan pa rin sila, biglang lumitaw ang espiritu. Skysword Guro, sa wakas nandito ka na. Matagal kitang hinintay. Lumapit ang espiritu kay Hansen at yumuko ng seryoso. Kitang-kita ang pananibik sa kanyang mukha. Natigilan sina Luo Yu, Luo Wei, at Luo Li. Wala namang ideya si Jie Shidao kung sino ang espiritu. Alam ni Luo Yu kung sino ito, kaya laking gulat niya nang makita niyang yumuko ito kay Hansen. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ang ganito, at pakiramdam nila ay parang nananaginip sila. Ang anak ni Furnace Emperor ay si Shumi, at siya at ang kanyang ina ay kabilang sa mga emperador ng ikalawang henerasyon. Hindi nila inakala na yuyuko ito sa isang tao. Kailan pa ba nagkaroon ng ganoong reputasyon ang sangkatauhan? Kailan pa sila naging karapat-dapat sa ganitong uri ng paggalang? Kahit si Luo Haitang, na naging tanyag, ay hindi kailanman nakatanggap ng respeto at pribilehiyong natamo ni Hansen. Pero ngayon, nakita nilang si Shumi mismo ang nagbigay pugay kay Hansen at malugod siyang tinanggap sa shelter. Ang antas ng prestihiyo at respeto na kanyang natamo ay hindi biro. Nangako si Hansen kay Shumi na tuturuan niya ito ng kasanayan sa espada, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang espiritu roon. Sa labis na pagtataka, sinabi ni Hansen, nandito ba ang furnace shelter? Ngumiti si Shumi, Guro, may kakayahang lumipat ang furnace shelter. Kamakailan lang kami lumipat dito, pero hindi namin inasahang makikita ka namin. Tunay na pinagpala tayo. Pagpasok sa furnace shelter, dinala ni Shumi si Hansen sa isang bulwagan. Sinundan sila ni Luo Yu at iba pa, ngunit pinigilan sila. Hintayin ninyo rito. Kung hindi dahil kay Ginoong Skysword, matagal na kayong pinatay, kayong mga tao mula sa Godslayer Shelter. Sinabi ito ng mga White Beasts na nakabantay sa magkabilang gilid ng pasukan ng bulwagan. Hindi alam ni Luo Yu kung saan sila pupunta. Ayaw nilang maglibot sa furnace shelter, kaya naghintay na lang sila sa labas. Kinakabahan sila, ngunit nagpapasalamat pa rin na naroon si Hansen. Kung wala siya, baka pinatay na sila. Siyempre, kung nalaman ni Shumi ang alitan sa pagitan ni Luo Haitang at Furnace Emperor, baka hindi pa rin sila ligtas. Ano ba ang ginawa niya? Bakit sinusunod siya ng mga espiritu tulad ni Shumi? Kahit si Big Luo ay hindi ginagawang ganoon, wika ni Luo Li habang nakatingin sa bulwagan. Nagsara na ang pasukan, kaya hindi na niya makita kung ano ang ginagawa ni Hansen doon. Sa loob ng bulwagan, nakaupo sa kanyang trono si Furnace Emperor, na animoy isang Diyos, habang tinitingnan si Hansen ng may pagdududa. Shumi, ito ba ang berong hiniling mong kunin? Tanong ni Furnace Emperor habang nakakunot ang noo. Inakala niya na isang napakalakas na guro ang kukunin ni Shumi, kaya nagulat siya nang makita niyang isa lang itong tao, at hindi pa isang super na nilalang. Ano ang maituturo mo sa aking anak? Hindi natuwa si Furnace Emperor sa desisyon ni Shumi, pero hindi niya basta-basta itataboy si Hansen. Gusto ni Shumi na matuto ng kasanayan sa espada mula sa akin, kaya iyon ang ituturo ko sa kanya, sagot ni Hansen. Mabilis na sumingit si Shumi, Ama. Napakalakas ng kasanayan ni Guro sa espada, at mismong si Six Paths ang nagsabi na ang kanyang talento ay kasing taas ng kalangitan. Kaya siya tinawag na Skysword. Narinig ito ni Furnace Emperor at tila kumbinsido. Para mapansin ni Six Paths Emperor, dapat talagang napakahusay ni Hansen sa espada.
Ngunit hindi makita ni Furnace Emperor kung ano ang espesyal kay Hansen, kaya sinabi niya, kung tinawag kang Sky Sword at pinuri ka ni Six Paths Emperor, marahil nga ay mahusay ka sa espada. Sa aking hardin, may isang marka ng espada. Iniwan ito ni Holy Sword Emperor noong umakyat siya sa Fifth Sanctuary. Maaari mo itong tingnan. Baka may matutunan ka. Ang tinutukoy niyang Holy Sword Emperor ay isang emperador na dalubhasa sa espada. Napakalakas niya noong nasa Fourth God Sanctuary, mahigit 500,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pinakatanyag na talento ay ang husay niya sa paggamit ng espada. Nang umangat siya sa mas mataas na antas, binali niya ang dimensyon gamit ang kanyang espada. Ang alon ng enerhiya mula sa kanyang tibak ay tumama sa isang bundok na nag-iwan ng malalim na hiwa rito, isang sugat na hindi kailanman naglaho. Pagmamayari ni Furnace Emperor ang bundok na iyon at ipinalipat niya ito sa kanyang hardin upang mas madaling matutunan ni Shumi ang mga kasanayan sa espada mula rito. Maraming eksperto sa espada ang bumisita upang pag-aralan ang marka, ngunit karamihan ay umalis ng walang natutunan. May ilan pang ang halos nawala sa sarili dahil sa matinding impluwensya ng espada. Gusto ni Furnace Emperor na ipaubaya kay Hansen ang pagsubok na ito upang malaman kung gaano katatag ang kanyang kalooban. Kung malulunod siya sa impluwensya ng espada, kahit gaano pa kagaling ang sinasabi tungkol sa kanya, hindi siya magiging sapat na guro para kay Shumi. Alam ni Shumi na sinusubok siya ng kanyang ama, pero tiwala siyang hindi mahuhulog si Hansen sa bitag ng espada. Kaya sinabi niya, Guro, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang marka ng espada. Walang interes si Hansen sa pakikipag-usap kay Furnace Emperor, kaya tuwang-tuwa siyang umalis kasama si Shumi. Dinala rin ni Hansen si Bauer sa hardin. Sa kabila ng tawag dito bilang hardin, napakalawak nito. Ang bundok na may taas na 1,000 metro ay sumasakop lamang ng ikalimang bahagi ng buong lugar. Tinitigan ni Hansen ang bundok. Naroon ang isang marka ng espada na halos hamati rito sa dalawa. Ipinaliwanag ni Shumi, ginamit ni Holy Sword Emperor ang kanyang espada upang basagin ang vacuum at lumikha ng daan patungo sa Fifth Sanctuary. Tumama ang alon ng kanyang espada sa bundok na ito at nag-iwan ng marka ng espada. Maraming eksperto ang dumalaw upang aralin ito, pero wala pang natututo. Kahit ako, wala pa ring natutunan mula rito. Kung iniwan ito ng isang emperador ng espada, dapat may natutunan ka na, sabi ni Hansen, nagtataka. Sa may pasukan pa lang, dama na niya ang nakakabaliw na enerhiya mula sa marka ng espada. Napakalakas ng enerhiya nito na dapat ay may natutunan na si Shumi. Sa bulwagan ng espiritu, pinapanood ni Furnace Emperor at ng isang babaeng espiritu si Hansen sa pamamagitan ng isang sinaunang salamin. Kung hindi malulunod si Hansen sa espada, papayagan mo ba talaga si Shumi na maging estudyante niya? Tanong ng babaeng espiritu. Kung hindi siya malulunod sa marka ng espada, at base sa sinabi ni Six Paths Emperor, marahil ay karapat-dapat siya, sagot ni Furnace Emperor. Umiling ang babaeng espiritu. Ang guro ng aking anak ay dapat ang pinakamalakas na swordsman sa mundo. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi sapat para sa akin. Kabanata 1566. Pagpasok ni Hansen sa hardin, agad niyang naramdaman ang impluwensya ng kaisipan ng espada mula sa hiwa sa bundok. Iba ang kaisipan ng espadang ito. Kadalasan, ang mga mandirigma ng espada ay nagbibigay ng matalim o nakakatakot na pakiramdam. Ngunit ang kaisipang ito ay kakaiba. Ito ay dumadaloy pabalik-balik tulad ng mga alon, walang katapusan. Hindi ito nagdudulot ng takot, ngunit ito ay matibay at matatag. Sa unang tingin, hindi ito mukhang malakas. Kahit sino, kahit hindi isang super na nilalang, ay maaaring subukang labanan ito gamit ang kanilang sariling kalooban. Wala itong kinikilingan, maging isang nilalang na may mahina o malakas na katawan, pareho lang ang laban. Ngunit kahit hindi ito mukhang malakas, karamihan sa mga mandirigma ng espada ay nalilito at hindi alam kung paano ito harapin. Kahit ang mga super elite ay hindi ito ganap na maunawaan, at kadalasan ay naaapektuhan sila ng negatibo. Nang unang makita ng mga tao ito, nag-aalinlangan sila kung ito nga ba talaga ang marka ng espada ni Holy Sword Emperor. Kailangan nilang magtagal upang maunawaan kung gaano ito nakakatakot. Ang kaisipan ng espada na ito ay parang walang katapusang ilog. Ang pressure na dala nito ay unti-unting lumalakas, at habang lumilipas ang oras, nagiging mas mabigat ito. Ang mga nilalang sa antas ng gemstone ay kayang pagmasdan ito ng ilang araw bago sila maapektuhan. Ang mga super elite naman ay bihirang tumagal ng 10 araw.
Kapag naapektuhan sila, maaari silang masugitan, at sa ilang kaso, maaaring masira ang kanilang paniniwala at kaisipan ng espada, paliwanag ni Shumi. Tumango si Hansen. Sanay siya sa espada, at kahit hindi siya ang pinakamahusay, mayroon siyang sariling kaisipan ng espada. Lalo na matapos niyang makita ang Heartsword ni Six Paths. Mula noon, ang kanyang mga kasanayan sa espada ay lumawak at naging kakaiba. Kung maaapektuhan siya ng kaisipan ng espada ni Holy Sword Emperor, magiging isang malaking kawalan ito. Nagpatuloy si Shumi, huwag mong gamitin ang sarili mong kaisipan ng espada laban sa kaisipan ng espada ni Holy Sword Emperor. Para itong tubig, kapag nilabanan mo ito, para kang lumalangoy laban sa agos. Habang mas malakas ang pagkontra mo, mas matindi ang pressure na babalik sa'yo. Kung hindi mo ito lalabanan, baka tumagal ka ng ilang araw. Ngunit kung susubukan mong kalabanan ito, baka hindi ka tatagal ng isang araw. Sa loob lamang ng ilang oras, maaaring masira ng tuluyan ang iyong kaisipan ng espada. Parang kalmado ito, pero sa totoo'y napakalupit, sagot ni Hansen. Oo, galing ito sa isang emperador ng espada, tugon ni Shumi. Naramdaman ni Hansen ang pag-agos ng kaisipan ng espada at inihambing ito sa isang dumadaluyong na alon. Sa isip niya, napag-aralan ko ang Heartsword. Matibay ang aking kaisipan ng espada. Maaari kong hamanin ang tubig ng hindi sumusuko. Ang paglaban sa kaisipan ng espada ni Holy Sword Emperor ay isang perpektong pagkakataon upang palakasin pa ang aking Heartsword. Alam ni Hansen na ginamit ni Furnace Emperor ang pagsubok na ito upang sukatin siya. Hindi naman talaga niya nais turuan si Shumi, kaya hindi mahalaga sa kanya kung kailangan niyang dumaan sa pagsubok na ito. Hindi rin siya nagmamadaling ipakita kay Furnace Emperor ang kanyang kakayahan. Ginamit ni Hansen ang kanyang kaisipan ng espada, at ang marka na dati kalmado ay biglang nagsimulang bumanjes. Habang mas pinapalakas ni Hansen ang kanyang kaisipan ng espada, mas lumalakas din ang pressure mula sa kabilang kaisipan ng espada. Tama nga ang sinabi ni Shumi. Nakita ni Shumi ang sagupaan ng dalawang kaisipan ng espada at labis siyang nasabik sa kanyang nakita. Ang kaisipan ng espada niya ay mukhang Heartsword. Ngunit may kaunting pagkakaiba ito sa bersyon ni Six Paths, sabi ni Furnace Emperor habang pinapanood si Hansen. Minsan nang nakipaglaban si Furnace Emperor kay Six Paths. Natalo siya, ngunit dahil doon, naging pamilyar siya sa estilo ng espada ni Six Paths. Naiinis naman si Fire Empress. Sinabi na ni Shumi kung paano gumagana ang kaisipan ng espada ni Holy Sword Emperor, pero pinilit pa rin niyang labanan ito. Matapang siya, pero masyado siyang mayabang. Hindi siya karapat-dapat na maging guro ni Shumi. Umiling si Furnace Emperor. Huwag ka munang magpasya agad. Kahit hindi kasing husay ni Holy Sword Emperor si Six Paths Emperor, hindi naman sila nagkakalayo. At nang muling magsimula si Six Paths bilang isang emperador, maaaring hindi na siya mas mababa kaysa kay Holy Sword Emperor ngayon. Kung talagang pinag-aralan ni Hansen ang Heartsword, kahit 70% lamang ang natutunan niya, siguradong kakayanin niyang labanan ang kaisipan ng espada na ito nang hindi siya nasa Syra. Kung 70% lang ang alam niya, bakit hindi na lang natin kunin si Six Paths bilang guro ni Shumi? Tanong ni Fire Empress. Hindi ganoon kadali kunin si Six Paths. Kung hindi niya sineseryoso si Shumi, walang halaga kahit bayaran natin siya, sagot ni Furnace Emperor habang umiiling. Mayabang namang sagot ni Fire Empress, si Shumi ay may napakagagandang genes mula sa atin. Ang kanyang talento ay siguradong mas mahusay kaysa sa kahit sino, pati na si Six Paths. Kung hindi siya sapat para maging estudyante ni Six Paths, wala nang iba pang magiging sapat sa buong Fourth God Sanctuary. Samantala, lumakas ang pressure kay Hansen. Nang ginamit niya ang kanyang kaisipan ng espada, ang dati kalmadong marka ng espada ay biglang naging marahas. Parang itinapon si Hansen sa isang rumaragasang ilog. Ang kaisipan ng espada ay kumikiskis sa kanyang kasanayan sa espada, at pakiramdam niya ay maaaring madurog siya anumang sandali. Ang kaisipan ng espada ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay isang pakiramdam, isang bagay na hindi mo mahahawakan o maipapaliwanag. Ngunit kapag nasira ang iyong kaisipan ng espada, mas malala pa ito kaysa sa pisikal na pinsala. Kapag nasugatan ng katawan, maaaring gamutin ito ng doktor. Pero kung ang puso at isipan mo ang nasira, walang lunas kundi ang sarili mong kalooban. Ramdam ni Hansen na parang bakal ang kanyang kaisipan ng espada, pero patuloy itong ginugiling. Ubos na ang kanyang lakas ng loob. Kung mahina ang kanyang loob, baka nabaliw na siya. Ngunit hindi tulad ng ibang mandirigma, iba si Hansen.
Ang Heart Sword niya ay nagpapatibay sa kanyang kaisipan ng espada, at ang kanyang determinasyon ay pinatatag ng mga crystallizer. Kahit gaano kalakas ang kaisipan ng espada, hindi nito kayang baliin ang kanyang kalooban. Ano man ang gawin ng kaisipan ng espada upang sirain siya, nananatili siyang matatag. Sa halip, lalo pang lumalakas ang kanyang determinasyon. Lumipas ang isang oras, hindi ako magtataka kung bakit siya ang guro. Nakipaglaban siya sa kaisipan ng espada ni Holy Sword Emperor ng isang oras nang hindi gumagalaw. Mas mahusay siya kaysa sa ibang super swordsman, puri ni Shumi. Magaling siya, sang-ayon ni Furnace Emperor. Ngunit malamig ang sagot ni Fire Empress, isang oras pa lang. Kung kaya niyang tumagal ng 12 at hindi nasisira ang kanyang kaisipan ng espada, saka ko lamang siya kikilalaning guro ni Shumi. Kabanata 1567. 12 oras. Hindi siya magiging tao kung nagawa niya iyon. Sa lahat ng mga super swordsman na sumubok, isa lamang ang nakapagtagal ng 12 oras. At ang taong iyon ay hindi masyadong malayo kay Six Paths. Sa tingin mo ba talaga may tsansa si Hansen? May mapait na ngiti si Furnace Emperor. Ngunit kailangan natin ng isang taong ganoon ka-Jose. Kung hindi, paano tayo magiging masaya sa pagpili natin ng guro ni Shumi? Sabi ni Fire Empress nang may katiyakan. Umiling lang si Furnace Emperor at hindi na nagsalita. Naniniwala siyang ang mga makapangyarihang nilalang na tulad noon ay hindi basta-basta nagtuturo ng iba. Para sa kanya, sapat na si Hansen, malakas siya at natutunan niya ang Heart Sword ni Six Paths. Isa siyang mahusay na pagpipilian para sa guro ni Shumi. Ngunit hindi gagawa ng anumang hakbang si Furnace Emperor kung hindi ito aprobahan ni Fire Empress, kaya nasa kanya pa rin ang huling desisyon. Hindi gumalaw si Hansen habang nakikipaglaban sa Swordmind ni Holy Sword Emperor. Ang Swordmind ay parang isang panghasa, ngunit hindi nito kayang paglahiuan ang isipan ni Hansen. Sa halip, pakiramdam niya ay para siyang bakal na lalo pang pinakikinas ng matinding paghahasa. Kung ang Swordmind ni Hansen ay isang matibay na bakal, ang prosesong ito ay ginagawa siyang isang makinang at matalim na espada. Lumipas ang oras, at pagkalipas ng 6 na oras, nakikita ni Shumi na maayos pa rin siya, naging sobrang saya nito. Napangiti si Furnace Emperor at muling nagbigay ng papuri, ang batang ito ay hindi basta-basta. Magaling ang panlasa ni Shumi. Sa lakas ng kanyang isipan at galing sa espada, siguradong may matutunan si Shumi sa kanya bilang guro. Si Fire Empress, na tahimik lang noong una, ay bahagyang napaniwala. Ngunit hindi pa rin niya tinanggal ang kanyang pag-aalinlangan. Kalahati pa lang ang lumilipez. Maaga pa para sabihin ang anumang bagay. Lumipas pa ang 2 oras. Lalong humanga si Furnace Emperor at sinabi, hindi pa rin siya gumagalaw. Matibay ang kanyang isipan. Mahirap makahanap ng isa pang tulad niya. Si Fire Empress ay mas kumbinsido na rin, ngunit tahimik niyang sinabi, may 4 na oras pa. Tingnan natin kung makakaya pa niya. Lumipas pa ang 2 oras at hindi pa rin gumalaw si Hansen. Nagulat sina Furnace Emperor at Fire Empress. Hindi nila inaasahan na hindi man lang nagpakita ng kahinaan si Hansen. Para bang hindi siya apektado ng Swordmind. Sa puntong ito, naniwala silang makakaya niyang tapusin ang 12 oras. Talagang may mata ang anak ko sa pagpili ng guro. Ang isang guro na tulad nito ay magiging isang malaking biyaya para sa kanya. Sa bawat pagbanggit ni Furnace Emperor kay Hansen, nagbago ang tono niya, mula sa pagmamasid hanggang sa pagsang-ayon, at ngayon, puno na ng paghanga. Malaki ang naging pagbabago ng kanyang pananaw. Si Fire Empress ay hindi na rin mukhang mayabang. Nakatingin lang siya kay Hansen na may halong pagkamangha. Lumipas ang 12 oras, at hindi napigilan ni Shumi ang pagpuri. Guro, napaka-espesyal niyo talaga. Sa loob ng napakaraming taon, isa lang ang nakatagal ng 12 oras laban sa Swordmind. Kayo ang pangalawa na nakagawa nito. Hindi narinig ni Hansen ang sinabi niya. Ang buong atensyon niya ay nakatutok sa Swordmind. Para sa kanya, ang matinding presyon ng espada ay nagiging daan upang lalo pang tumibay ang kanyang sariling Swordmind. Ngunit naramdaman niya na parang may kulang. Hindi na niya madialing ng husto ang kanyang isipan, kaya hindi niya namalayan na lumalapit siya sa mismong bakas ng espada. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Fire Empress nang makita si Hansen na papalapit sa marka. Laging mukhang kalmado ang Swordmind ni Holy Sword Emperor, ngunit nagbabago ang lahat kapag may lumalapit dito. Ang bakas ng espada ay naiwan noong iniwan niya ang bundok at ang kanyang Swordmind ay nanatili mula noon. Mas lumalakas ang Swordmind habang lumalapit ka sa bakas. Ito ang pananampalatayang ginamit niya upang lampasan ang limitasyon ng dimensyon, isang Swordmind na walang hanggan.
Noong araw na umakyat si Holy Sword Emperor, maraming makapangyarihang nilalang ang dumating upang panuorin siya. Marami rin ang gustong angkinan ang bundok, ngunit sa huli, si Furnace Emperor lang ang nagtagumpay na makuha ito. Walang sino man ang nang-ahas na hawakan ito dahil alam nilang mapanganib ito. Tanging si Furnace Emperor lang ang may kakayahang ilipat ito sa pamamagitan ng Furnace Shelter. Ngayon, matapos ang 12 oras ng pakikipaglaban sa Swordmine, ang isipan ni Hansen ay nanatiling matatag. Kaya naglakas loob siyang lumapit sa bakas ng espada, isang bagay na labis na ikinagulat ni na Furnace Emperor at Fire Empress. Napakatibay ng isipan ng binatang ito. Parang isa siyang tunay na dalubhasa, sabi ni Furnace Emperor ng seryoso. Hindi nagsalita si Fire Empress, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkamangha. Habang lumalapit si Hansen, lalong lumakas ang epekto ng Sword Mind. Ngunit sa halip na masira, lalong naging matalim ang kanyang isipan. Nang makarating siya sa 100 metro mula sa bakas, bumagal siya. Ngunit ang bawat hakbang niya ay sigurado, walang pag-aalinlangan. Ang buong katawan ni Hansen ay tila naging isang matalim na espada na humahati sa agos ng tubig. Sa wakas, umakyat siya sa bundok at hinawakan ang bakas ng espada. Boom! Parang isang ilog na walang katapusan, ang Sword Mind ay ramagasa patungo kay Hansen. Para siyang nilulunod ng isang walang hanggang daloy ng kapangyarihan. Nagbago ang mga mukha ni na Furnace Emperor at Fire Empress. Hindi nila inakala na hahawakan ni Hansen ang bakas ng espada. Ang markang iyon ay naiwan ng isang nilalang na nasa proseso ng pag-akyat sa ikalimang sanctuary. Kahit ang isang emperador ay maaaring masira kung hahawakan ito. Matibay ang isipan ni Hansen, ngunit may posibilidad pa rin na masira siya. Kung hindi niya ito makayanan, maaaring hindi na siya makabangon muli. Patay tayo dyan. Nag-aalala si Furnace Emperor. Sobrang nasiyahan na siya sa kakayahan ni Hansen, kaya nakakapanghinayang kung masisira ito ngayon. Hindi madaling makahanap ng isang guro tulad niya para kay Shumi. Napabuntong hininga si Fire Empress. Alam niyang malakas si Hansen, ngunit hindi niya inasahan ang ganitong pagiging pabaya. Siguradong masasaktan siya. Umaasa na lang siya na hindi ito magiging sobrang lala para magawa pa niyang turuan si Shumi. Kabanata 1568. Ang walang katapusang Sword Mind ay patuloy na rumaraga sa laban sa kalooban ni Hansen, at kahit siya mismo ay nahirapang tiisin ito. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang walang hanggang bangin, kung saan ang pag-asa at buhay ay tuluyang naglaho. Kung ibang tao ang nasa kanyang kalagayan, siguradong babagsak ang kanilang kalooban. Susuko sila, ngunit si Hansen ay hindi kailanman natutong sumuko. Sa ilalim ng matinding presyon, nanatili siyang matatag tulad ng pinatibay na bakal, mahigpit na kumakapit sa natitirang tiwala sa sarili. Sa ganitong sitwasyon, hindi lakas ang susi sa tagumpay. Hindi rin ito tungkol sa talento. Ang lahat ay nakasalalay sa personalidad ng isang tao at sa mga karanasang humubog sa kanila. Kung mahina ang kanilang personalidad, hindi mahalaga kung gaano sila kahusay, mababasag pa rin ang kanilang kalooban. Kahit pa isang super elite, hindi ito makakaligtas kung hindi sapat ang kanilang tibay ng loob. Si Hansen ay may matibay na kalooban, isang bagay na namanan niya sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit ganoon, sa ilalim ng Sword Mind, unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam at pakiramdam niyang parang bumibitaw na siya. Nakita ni na Furnace Emperor at Fire Empress ang pagbabago sa ekspresyon ni Hansen, at napuno sila ng kaba. Alam nilang hindi ito magandang senyales. Baka hindi na kayanin ni Hansen ang walang humpay na puwersa, at maaaring mabasag ang kanyang Sword Mind at kalooban. Agad na lumipat sina Furnace Emperor at Fire Empress sa hardin, handang iligtas si Hansen mula sa bakas ng espada. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang sumabog ang Sword Mind ni Hansen tulad ng isang bulkan. Ang kanyang puwersa ay umangat mula sa kanyang sariling Sword Mind at sinupil ang Sword Mind ng buong bundok. Imposible ito. Natigilan sina Fire Empress at Furnace Emperor, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang tao na hindi pa mukhang super class ang biglang nagpakawala ng Sword Mind na kayang supilan ang Sword Mind ni Holy Sword Emperor. Parang biglang nagbago ang mundo sa harapan nila. Tumigil sila sa kanilang ginagawa, hindi sigurado kung paano tatanggapin ang pangyayari. Si Shumi naman ay tuwang-tuwa at sumigaw, napakalakas ng Sword Mind ng guro. Wala nang mas malakas pa sa kanya. Kahit si Six Paths Emperor ay hindi kayang tapatan ito. Ngunit pakiramdam ni Hansen ay hindi ito isang tagumpay. Nang muntik nang mabasag ang kanyang Sword Mind, biglang naglabas ng enerhiya ang natutulog na Black Crystal Armor. Ang enerhiyang ito ay dumaloy sa Sword Mind ni Hansen at pinatibay ito.
Sa sandaling iyon, biglang lumakas ng husto ang kanyang sword mind na parang isang ligaw na hayop na wala sa kontrol. Agad nitong itinulak palayo ang sword mind ni Holy Sword Emperor at sinupil ang buong bundok. Ngunit ang puwersang iyon mula sa Black Crystal Armor ay sobrang lakas, halos hindi na ito kayanin ni Hansen. Sa kabutihang palad, napakalakas ng kalooban ni Hansen at nagawa niyang kontrolin ang kanyang sarili sa loob ng maikling panahon. Ginamit niya ang kanyang sword mind upang palakasin ang bagong damaloy na puwersa. Bagamat mahirap lalo na dahil masyadong malakas ang bagong enerhiya kumpara sa sword mind niya, tinanggap ito ng kanyang katawan at unti-unting inangkop sa kanya. Sa ganoong paraan, napagsama niya ang sword mind at ang bagong enerhiya, kaya biglang lumakas ito. Boom! Dahil sa matinding enerhiya ng sword mind, nabiyak ang bundok sa gitna. Nahati ito sa dalawa at bumukas ng maluwag. Ang sword mind ni Holy Sword Emperor ay tuluyang naglaho, at tanging ang kay Hansen na lang ang natira. Napatulala sina Furnace Emperor at Fire Empress. Hindi nila mahanap ang tamang salita upang ipahayag ang kanilang pagkagulat. Ang sword mind ni Holy Sword Emperor ay nawasak ni Hansen. Isang bagay na mahirap paniwalaan. Sa kabilang banda, sina Luo Yu, Luo Wei, Luo Li, at Jie Shidao ay matagal nang naghihintay sa plaza ng 2 araw. Ngunit hindi pa bumabalik si Hansen. Nagreklamo si Luo Wei, napaka-arrogant ni Hansen. Kami ang mga nakatatanda niya, bakit niya tayo pinaghintay ng ganito? Wala tayo sa Godslayer Shelter, at hindi ito teritoryo niya. Hindi niya kontrolado ang mga bagay dito. Hintayin na lang natin siya, sabi ni Luo Li. Tama, maswerte pa nga tayo at buhay pa tayo. Maghintay na lang tayo, dagdag ni Jie Shidao. Magsasalita pa lang si Luo Yu nang biglang bumukas ang malalaking tarangkahan. Lumabas ang 2 white beast at tumabi, kudyat na may paparating. Lalabas na ba siya? Lahat sila ay tumingin. At nakita nilang si Hansen nga ang lumabas. Gustong tawagin ni Luo Li ang pangalan ni Hansen, ngunit agad siyang natahimik nang makita niya kung sino ang kasama nito. Nagbago ang ekspresyon ni Luo Yu at Luo Wei. Kasama ni Hansen sina Furnace Emperor at Fire Empress, at nakasunod sa kanila si Shumi. Teacher Hansen, pakiusap, turuan niyo si Shumi ng maayos. Kung kinakailangang paluin siya, gawin ninyo. Ituring niyo siyang parang sarili niyo ng anak, sabi ni Fire Empress. Tama, Teacher Hansen. Sabihin lang ninyo kung ano ang kailangan ninyo. Susubukan naming ibigay ang lahat ng inyong pangangailangan, sabi naman ni Furnace Emperor na puno ng sigasig. Napatulala sina Luo Li, Luo Yu, at Luo Wei. Hindi nila lubos maisip kung ano ang nangyayari. Sina Furnace Emperor at Fire Empress ay mga pinakamataas na antas ng espiritu sa Fourth God Sanctuary, ngunit ngayon, ipinapakita nila ang labis na paggalang kay Hansen. Hindi nila maisip kung paano nagawa ni Hansen na makuha ang respeto ng 2 makapangyarihang espiritu. Kahit si Luo Haitang ay hindi nagawang magtaglay ng ganitong impluwensya. Huwag kayong mag-alala, tuturuan ko siya. Ngunit kung gaano siya matuto, nakasalalay iyon sa kanyang talento at pagsisikap, sagot ni Hansen. Tama kayo, Teacher Hansen. Kahit kaunting bagay lang ang matutunan niya sa inyo, sapat na iyon para sa amin, sagot ni Furnace Emperor. Totoo iyan. Nasa kanya na kung gaano siya matuto mula sa inyo. Kahit maliit na bahagi lang, malaki na ang magiging epekto nito sa kanya, dagdag ni Fire Empress. Si Jie Shidao at ang iba pa ay natulala pa rin. Hindi nila inaasahan na ang 2 makapangyarihang espiritu ay magpapakumbaba ng ganito. Talaga bang napakalakas niya? Naguguluhan si Luo Li. Alam niyang malakas si Hansen, ngunit hindi niya inakalang ganito siya kalakas. Kahit ang mga emperador ay nagbibigay galang sa kanya. Tahimik lang sina Luo Wei at Luo Yu, parang nablangko ang kanilang mga isip. Habang palabas sila ng furnace shelter kasama si Hansen, pakiramdam nila ay para silang nasa panaginip at hindi ito tunay na nangyayari. Kabanata 1569. Si Shumi ay sumunod kay Hansen palabas ng furnace shelter. Sasama siya rito bilang estudyante. Hindi ganoon kagaling si Hansen sa pagtuturo, pero kahit turuan lang niya si Shumi ng ilang kasanayan mula sa Alliance, sapat na iyon. Kung ikukumpara sa edukasyon ng tao, halos walang halaga ang natatanggap ng mga espiritu. Kayang mabuhay magpakailanman ng mga espiritu, kaya maaari silang matuto ng kahit anong gusto nila kahit kailan nila gusto. Wala silang pangangailangan sa epektibong pag-aaral o tamang schedule. Ang mga tao, syempre, ay hindi ganoon. Noong sinaunang panahon, bihirang umabot ng 70 taon ang buhay ng isang tao. Itinuturing na itong napakatanda, pero bumababa rin ang kakayahan ng isang tao na matuto paglagpas ng 30 taon.
Kaya naman, isang pangunahing prinsipyo para sa mga tao ang matuto sa pinakamabisang paraan sa loob ng pinakamaikling oras. Laging hinahanap ng mga tao ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral at pagsipsip ng kaalaman sa pinakamabilis na paraan. Maraming paraan ng pag-aaral, ngunit lahat ng ito ay organisado. Napakahalaga nito noon pang sinaunang panahon. Hindi mahalaga kung sa pampublikong paaralan o pribadong Marshall Hall nag-aaral ang isang tao, ang edukasyong natatanggap nila ay hinubog at pinino sa loob ng libu-libong taon. Mas higit ito sa kahit anong sistema ng edukasyon ng mga espiritu. Hindi inisip ni Hansen na magiging mahirap turuan si Shumi. Hinayaan niyang ang AI ang gumawa ng plano at kurikulum para kay Shumi. May mga tao sa Furnace Shelter, pero wala namang nakikinig sa kanila. Lalo na si Shumi, na isang Emperor class. Hindi pa siya kailanman naglaan ng oras para pag-aralan kung paano natututo ang mga tao. Ang ipinakita sa kanya ni Hansen ay bago sa kanya. Natuwa siya rito, kaya nag-aral siya ng husto. Si Luo Li, Luo Yu, at Luo Wei ay nagtataka. Para sa kanila, masyadong simple at pangkaraniwan ang paraan ng pagtuturo ni Hansen. Inakala nilang ituturo niya kay Shumi ang isang makapangyarihang lihim na pamamaraan. Matapos makita ito, nagduda sila kung bakit ganoon kataas ang paggalang ni Shumi sa kanya. Hindi rin nila maintindihan kung bakit naging maganda ang pakikitungo ni na Furnace Emperor at Fire Empress kay Hansen. Gayunpaman, hindi nila ipinahayag ang kanilang opinyon. Medyo natatakot sila kay Hansen, kaya hindi nila ito pinuna. Hansen, bakit hindi ka sumama sa amin sa Godslayer Shelter? Nang makalabas sila sa Valley of Sun, inanyayahan ni Luo Li si Hansen na sumama sa kanila. Babalik ako sa sarili kong shelter. Ingat kayo. Hindi gusto ni Hansen ang pamilya Luo, kaya ayaw niyang manatili kasama sila ng matagal. Dinala niya ang Silver Fox, si Shumi, at ang iba papabalik sa kanilang tahanan. Alam ni Jiashi daw na may hidwaan si Hansen at ang pamilya Luo. Hindi siya nagsalita tungkol dito, pero naisip niya, mahirap hulaan ang kapalaran ng mga Jin. Natatakot akong bumagsak ang pamilya Luo, at kapag nangyari iyon, ang pamilya Hansen ang papalit sa kanila. Marahil balang araw, magiging mas malakas pa si Hansen kaysa kay Luo Haitang. Mukhang kailangang mag-adjust ng Iron Fist Marshall Hall para makasabay sa pagbabagong ito. Dinala ni Hansen si Shumi pabalik sa kanyang shelter. Bilang isang second-gen super spirit, walang nilalang o espiritu ang naglakas loob na guluhin sila sa kanilang pagbabalik. Hindi bumalik si Hansen sa God's Ruin, at sinabi ni Shumi na sarado na rin ang lugar na iyon. Matagal pang aabutin bago muli itong magbukas. Bumalik na rin si Little Lion King sa Lion Mountain, kaya wala nang dahilan para bumalik pa roon si Hansen. Ano ang mga kristal na cactus sa Valley of Sand? Tanong ni Hansen kay Shumi. Ngumiti si Shumi at sinabing, isa iyong super creature. Pero hindi ito pangkaraniwan, tinatawag itong cactus needle. Gumugol ng maraming oras ang aking mga magulang para angkinan ito upang maging tagapagtanggol ng shelter. Ang kristal na sanga ng cactus na nabali mo noong una ay isang ilusyon lang. Hindi iyon nakaapekto sa tunay na nilalang. Hanggat hindi mo natutukoy at napapatay ang tunay nitong katawan, maaari itong lumikha ng walang katapusang ilusyon na kasing lakas ng isang super creature. Isa itong napakalakas na kakampi. Talagang napakalakas na super creature niyan. Hindi ito nalalayo sa lakas ng isang berserk super creature, papuri ni Hansen. Oo, kung hindi ganoon, hindi gugugol ng ganitong kalaking pagsisikap ang aking mga magulang para lamang makuha ito, sagot ni Shumi ng may pagmamalaki. Hindi nagtagal, nakabalik na sila sa Shadow Shelter. Inayos ni Hansen ang tirahan ni Shumi roon. Pagkatapos, tinawag niya sina Chip Ship at Green Cow upang humingi ng ulat tungkol sa shelter at malaman kung may nangyaring mahalaga habang wala siya. Bossman, habang nandito kami, maayos ang lahat sa shelter, pagmamalaki ni Chip Ship sa sarili nito. At sa katunayan, mahusay ang pamamalakad niya habang wala si Hansen. Nasa hardin pa rin si Red Pony, pero wala na si Nine Life Cat. Hindi alam ni Hansen kung saan ito nagpunta, pero hindi na ito bumalik. Nanatili sina Gu Qingcheng at Elysian Moon sa shelter, at mukhang ayaw nilang umalis. Bihirang lumabas si Gu Qingcheng, pero si Elysian Moon ay madalas umalis. Babalik lang siya paminsan-minsan at lagi siyang pumupunta sa tabi ni Gu Qingcheng. Gusto sanang tanungin ni Hansen si Gu Qingcheng kung siya ba ang number 4 na binanggit sa diary, pero sa halip, nagpa siya muna siyang bumalik sa Alliance. Miss na niya ang kanyang pamilya at anak. Sayang, masyadong bata pa si Little Flower kaya hindi pa siya makakapunta sa shelter.
At wala pa akong sapat na lakas para tiyakin ang kaligtasan ni Jianran kung sakaling subukan niyang maging isang demigod. Kung makakasama ko sila dito, mas madalas sana kaming magkakasama bilang pamilya. Bumantong hininga si Hansen. Nang makauwi siya, napansin niyang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Naghihintay na sa kanya sina Luolan at Jianran. Nang makita siya ng kanyang ina, tinitigin siya nito na parang isa siyang kriminal. May nangyari ba? Tanong agad ni Hansen. Wala namang nangyari, pero ikaw ang may malaking problema, sagot ni Luolan ng seryoso. Anong problema ko? Hindi maintindihan ni Hansen. Pumunta ka ba sa Godslayer Shelter? Tanong ni Luolan. Tumango si Hansen. Nadaanan ko lang. Kailangan kong pumunta roon dahil sa isang kasunduan. Pero huwag kayong mag-alala, wala akong koneksyon sa kanila. Tapos na iyon. Tumingin si Luolan sa kahon ng regalo sa mesa. Kung wala kang ginawa, bakit nagpadala ng mga ito si Old Stubbornness? Old Stubbornness? You mean Luo Haitang? What did he send here? Does he want to teach Hanyan some horrible skill again? I'm telling you, she shouldn't learn that stuff. It'll harm her lifespan, sabi agad ni Hansen. Umiling si Luolan at sinabi, ito yung mga paborito kong merienda. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, naaalala pa niya. Dapat sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa inyo. Wala akong paniwala na magpapakumbaba si Old Stubbornness at hihiling kay Luoli na ihatid ang mga bagay na ito. Si Luoli ang nagdala, pero may ilang bagay doon na hindi niya alam. Tiyak na siya ang nag-utos nito. Sinabi ni Luola na hindi na siya babalik sa pamilya Luo, ngunit nang ipadala sa kanya ni Luo Haitang ang mga bagay na iyon, naramdaman niyang magulo. Touched at confused siya. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay naintindihan ni Luo Haitang. Hindi siya pumunta, pero ang mga bagay na ipinadala niya ay malinaw na may halaga. Hindi naniniwala si Luola na gagawin iyon ni Luo Haitang dahil sa kanyang ugali. Ngunit nag-aalala si Luola na baka may isinakripisyo si Hansen, kaya nangyari ang ganitong kilos. Kabanata 1570. Nagulat si Hansen. Bagaman nakita na niya si Luo Haitang sa Godslayer Shelter, hindi siya pumayag sa anumang kahilingan ng matanda o nagbigay ng anuman. Kaya't bakit magpapadala ng regalo ang matandang iyon? Parang gusto pa niyang muling makipag-ugnayan kay Luolan. Pero dahil sa ugali ni Luolan, alam ni Hansen kung anong klase si Luo Haitang. Matagal nang hindi siya nakita nito, at wala ring anumang uri ng komunikasyon sa mga nakaraang taon. Kung talagang nais niyang magpadala ng regalo, may panahon siyang gawin ito. Hindi ito kailangang mangyari sa araw na iyon. Ngayon na nagpadala siya ng regalo, malinaw na may kinalaman ito sa katotohanang kamakailan lang niyang nakatagpo si Hansen. Mama, wala akong ginawa para sa kanya. Wala akong pinayagan. Inilahad ni Hansen ang kwento kung paano niya nakatagpo si Luo Haitang. Iniiwasan mo ba ang kanyang palad? Tiningnan ni Luolan si Hansen na may malaking mata, parang nagulat. Hindi ko rin natutunan ang falsified Sky Sutra. Pero alam mo naman na alam ko ito at kung ano ang aasahan. May mali ba na nakaiwas ako? Tanong ni Hansen, na hindi iniisip na may problema dito. Wala namang mali. Magaling ang ginawa mo. Masayang sinabi ni Luolan. Hinaplos niya ang pisngi ni Hansen. Mabuting anak, magaling talaga ang ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen, nalilito at hindi lubos na nauunawaan ang nangyari. Napakabihira niyang makita si Luolan na ganoon kasaya. Wala, okay lang. Ganun lang, ngumingiti si Luolan at umalis, hindi talaga sinagot ang tanong ni Hansen. Nagpahinga si Hansen sa bahay ng isa pang 2 araw bago bumalik sa sanctuary. Pagbalik niya, diretso siyang pumunta sa silid ni Gu Qingcheng. Habang papalapit siya at malapit ng kumatok, narinig niyang nagsalita si Gu Qingcheng, pumasok ka, hindi nakalock ang pinto. Maingat na binuksan ni Hansen ang pinto. Si Gu Qingcheng ay nasa harap ng mesa, nagsusulat gamit ang isang lumang panulat. Nalaman ni Hansen mula sa isang aralin sa kasaysayan na ito ay calligraphy. Ginagamit niya ang isang brush pen, isang kagamitan na nilikha ng sinaunang tao para magsulat. Hindi nakaraniwan ang paggamit nito. Ang ilan na lang na mayroon nito ay kadalasang ginagamit ng mga artist para sa ilang mga kakaibang gawain. Hindi inaasahan ni Hansen na magiging ganito ang interes ni Gu Qingcheng dito. Hindi mahilig si Hansen sa sining, ngunit masasabi niyang sigurado siya na maraming oras ng pagsasanay ang kailangan upang magawa ito sa antas ng talento ni Gu Qingcheng. Ibinaba ni Gu Qingcheng ang kanyang panulat. Sandali niyang pinagmamasdan ang kanyang obra bago tanungin si Hansen, bakit mo ako hinanap?
Ngumiti si Hansen at nagsabi, nakakilala ako ng isang tao na nagsabi ng mga kakaibang bagay tungkol sa iyo. Hindi ko alam kung siya ay nagsisinungaling, kaya gusto kong itanong sa iyo ang katotohanan tungkol sa mga sinabi niya. Oh, ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Tiningnan ni Gu Qingcheng si Hansen na parang nahulog ang kanyang interes. Nais na ni Hansen na magsimula ng usapan na ito sa kanyang isipan. Ngayon, ngumiti siya at nagsabi, sinabi niyang pinatay mo si Cruel Chi. Totoo ba o hindi? Kumunat ang noo ni Gu Qingcheng at sinabi, siguro. Hindi ko maalala. Marami na akong napatay na mga nilalang sa buhay ko. Si Cruel Chi ay isang kilalang demigod na super creature. Kung pinatay mo siya, hindi mo siguro malilimutan, hindi ba? Hindi naniwala si Hansen sa kanya. Talaga, nakalimutan ko lang. Bakit ko pa ipagsisinungaling ito? Sagot ni Gu Qingcheng, may bahagyang ngiti sa labi. Inisip ni Hansen na kung nais ni Gu Qingcheng na magsinungaling, mas madali sana niyang sinabi ang simpleng, oo, o, hindi. Hindi niya matukoy mula sa sagot kung anong ibig sabihin nito. Okay lang kung hindi mo naaalala. Sinabi niya rin ang ibang mga bagay. Sinabi niyang uminom ka ng ihi ng Jade Beast para hindi mamatay sa uhaw sa desher at nais sanang ipagpatuloy ni Hansen ang iba pang mga pahayag, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbago ang hitsura ni Gu Qingcheng. Imposible. Walang nakakaalam niyan. Paano mo nalaman? Tiningnan siya ni Gu Qingcheng na parang nakakita ng multo. Totoo ba talagang ginawa mo ito? Tapos, nagkubli ka sa itlog ng Hunting Sky Beast at naupo sa iyo ang Hunting Sky Beast ng isang buong buwan. Tanong ni Hansen. Imposible. Walang dapat nakakalam nito. Sino ang nagsabi sa iyo? Nagbago ang itsura ni Gu Qingcheng. Tumakbo siya papunta kay Hansen at hinawakan ang manggas nito. Sinabi ko nga, nakilala ko ang isang tao, hindi ba? Sinabi niya sa akin ang mga bagay na ito, na nakita niyang ginawa mo ang mga ito. Akala ko nagsisinungaling siya. Hindi ko alam na totoo pala siya. Nagulat at natuwa si Hansen. Tiyak na si Gu Qingcheng nga ang number 4 sa diary. Imposible. Noong ginawa ko ang mga ito, wala pang alam ang mga tao tungkol sa steamer. Paano nila ako nakita? Parang naiirite si Gu Qingcheng. Napaluhod si Hansen, gulat na gulat. Steamer. Iyon ay mula sa mga sinaunang panahon. Nasa sanctuary ka noong mga panahong iyon. Hindi makapaniwala si Hansen sa narinig, ngunit hindi sinasadyang pinatunayan ni Gu Qingcheng ang gusto niyang malaman. Tama ka, galing ako sa panahong iyon. Nasa sanctuary ako kahit noong sinaunang panahon. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagsabi sa iyo ng mga ito. Noong ginawa ko ang mga ito, hindi pa maaaring makita ng mga tao ang mga nilalang sa sanctuary. Hindi sila dapat nakakakita sa akin. Kumunat ang noo ni Gu Qingcheng habang tinitingnan siya. Walang paraan. Noong panahong iyon, wala pang mga teleporter. Wala pang generators. Paano ka nakapasok sa sanctuary? Biro lang ba ito? Narinig ni Hansen ang bawat salita, ngunit nahirapan siyang paniwalaan. Mukha bang nagbibiro ako? Malamig na sagot ni Gu Qingcheng. Pero hindi iyon tama. Kung pumasok ka sa shelter, mga 10,000 taon na ang nakalipas. Kahit na demigod ka, ang buhay mo na ilang daang taon lang ay matagal nang tapos. Paano ka nabuhay ng ganito katagal? Inamin ni Gu Qingcheng ang isang bagay na kakaiba. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko alintana kung maniniwala ka o hindi. Ang gusto ko lang ay malaman kung sino ang nagsabi sa iyo ng mga ito. Ang mukha ni Gu Qingcheng ay tila nababahala. Nagbigay ng panginginig si Gu Qingcheng. Ang mga bagay na ginawa niya ay hindi bagay na makikita ng ibang tao. Ang mga sinabi ni Hansen ay mga pangyayaring wala siyang alam na makakakita. Wala ring espiritu o nilalang ang nakakakita nito. Ngayon, nang sinabi ni Hansen ito, naging kakaibang pakiramdam ito para sa kanya. Kung may nakakaalam ng mga ito, ibig sabihin, may isang nilalang na nanunood sa kanya mula pa noong sinaunang panahon at hanggang ngayon. Isang nakakatakot na bagay na matutunan. May paraan ba para mapatunayan mo sa akin na ikaw ay galing sa sinaunang panahon? Tanong ni Hansen, nakikita niyang hindi siya nagbibiro. Marami pa siyang nais itanong sa kanya.